Tama po ba? May hiwalay na criminal complaint for plunder. So yung kahulugan po ba nito para sa inyong grupo, hindi sapat para sa inyo ang impeachment lang para po sa impeachment process para sa accountability kung sakali mang may katotohanan nga itong mga iniuugnay na issue sa ating Vice Presidente? Tama po yun, DJ Chacha, dahil ang impeachment process ay isang political na process. Ito pong isinampa nating kaso ay criminal cases laban sa pangungurakot. At naayon po to sa iba't ibang mekanismo natin sa pamahalaan para makapag-demand ng accountability sa ating mga politiko. So, ang pagpa-file po ng plunder case before the ombudsman ay hindi nakakapag-hinder o hindi nito masastop yung mga impeachment initiatives na maaari pa uling isampa laban sa Vice President. Oo, bukod po sa Vice President, dito sa criminal complaint na for plunder na ifinail po ng inyong grupo, sino-sino pa po yung gusto nyo pong makasuhan sana? Opo, kasama pa po dito yung mga opisyales ng Office of the Vice President at saka Department of Education nung siya ay Secretary of Education na nakita po natin dahil sa pahayag nung nagkaroon ng mga hearing sa Kongreso na sila ay na-involve dito sa mekanismo ng bribery at corruption at misuse of public funds sa dalawang ahensya ng gobyerno na to. Pero syempre, ang ibinabato pa rin po ng ilan sa mga supporters ni VP Sara, ano pa rin daw po ito, paninira pa rin sa pangalan ni VP Sara, lalo na po kaunti na lang, pa 2028 elections na tayo. Politically motivated nga po ba ito, Prof. Shelo? Ano pong sagot niyo dyan? Malinaw naman po ito at makikita natin yung dami ng ebidensya na inilalatag laban kay VP Sara. Ang pinakamaganda po dito, pagkakataon na to ni VP Sara na sagutin ng diretso yung mga katanungan na inilalatag sa kanya dahil hindi pa po, kahit kailan po ay hindi pa talaga sumasagot ng maayos ang Vice Presidente tungkol sa mga issue na nailatag sa kanya. So ngayon po, bilang mandato ng ombudsman, kasama po sa mandato ng ombudsman ang mangalap pa ng mga karagdagang impormasyon kung paano mapapalakas ang ebidensya kung nakita ng ombudsman na malakas yung kaso na inihain namin laban sa Vice President ay magiging tuloy-tuloy po ito at magiging tuloy-tuloy ang pagkakaso sa Sandigan Bayan. Kung wala naman po, madidismiss ang kaso. No? Bahagi po ito ng proseso sa paghahanap ng hustisya at ang paghahanap ng hustisya ay wala namang tamang panahon. Yan po ay karapatan ng kahit na sinong mamamayan. Kaya kung may nakikita tayong matibay na ebidensya sa kahit na sinong politiko, ako po ini-invite ko yung mga kababayan natin. Magtungo lang po tayo sa ombudsman at mag-file ng kaso para maubos na ang mga korap sa Pilipinas. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!